Hello everyone! Happy Trucking Channel sa inyo. Welcome back ulit sa ating channel. Sa mga hindi pa nagsasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo sa mga truck na pinapalabas natin. So, ayan na naman guys. Dito na naman tayo ulit, no? Sa Japan ulit. At nag-iikot-ikot tayo dito para magtingin-tingin ng mga truck na mga kakailanganin natin, no? Para ibigay natin sa mga subscribers natin. Lahat yan guys na makikita nyo sa mga screen nyo, no? Mga available pa po yan na po pwede nyo makita, na po pwede nyo ding mabili. So regarding sa mga presyo nga pala nyan guys, syempre iba-iba din po yung ng presyo, no? May mga malalaman nyo naman po sa video na to kung sold na, pag may mga nakalagay na sold unit kagaya yan. So ayun lang, napakasimple lang naman nandito sa mga video na to para sa mga nagtatanong, no? Kung worth it ba ang bumili ng mga Japan surplus? Oo naman boss, syempre. Sa panahon natin ngayon, napaka practical na bumili ng mga Japan surplus na truck dito sa Subic. Lalo na guys kung talagang gusto mo maghanap ng mga first touch na unit na dito mo lang mabibili sa Subic. At dito naman din talaga nagumpisa ang mga Japan surplus na truck. At kung ikaw guys ay naghahanap ng mga truck na nakikita nyo sa screen, huwag na kayo magdalawang isip, pumunta na po kayo dito. Kung hindi nyo pa alam pumunta dito, pwede kayo magpa-assist sa akin guys, no? Assist ko kayo. Or bago kayo dumating dito guys, mag-ano muna kayo guys, no? Mag-message muna kayo sa atin. Ayan, sabi ko sa inyo, message muna kayo sa atin dahil nga baka mamaya pumunta kayo dito, wala din yung unit na gusto nyo. Ayan, nakikita nyo guys, no? Daming magagandang mga truck ngayon, no? Kung sa mga Isuzu na freezer na hanap mo na semi-new face, mayroong mga 12-wheeler pero wala siyang sub-engine, no? Kung may mga sub-engine man, no? Meron. Ayan guys, 12-wheeler naman ng mga Hino. Ang gaganda po niya, no? Ang gaganda ng mga chassis condition niya, no? So, iba-iba na rin po ng presyo yan. Sabi ko nga sa inyo guys, no? Huwag kayong mag-alala sa mga Japan surplus, no? Kasi imagine niyo guys kung yan, hindi na po talaga po pwede, hindi siya safe ibenta. Hindi rin po naman maisasali yan sa auction. Tandaan niyo yun guys, no? Dahil sa auction, nagkakaroon din po ng quality control check kung talaga po pwede pa talaga gamitin yung truck na i-auction nila. So, ang advantage lang din syempre pagdating din dito sa Pilipinas, assist pa rin yan. Sa mga Hapon kasi alam nila kung pwede pang gamitin o hindi. Kaya nga sinasali nila sa auction. Kaya isang trivia lang yun guys, no? Kung ikaw bibili ng mga Japan surplus, no? Kung minsan may nakikita tayo, may nababalitaan tayo na pangit daw ang Japan surplus, so hindi po totoo yan. Kaya nagiging pangit po ang mga truck, no? Dahil nga po sa kapababayaan ng pagka-maintenance ng sasakyan, no? Sabi nga nila, kahit anong ganda ng truck, no? Kahit anong ganda ng truck, kahit anong tibay, kung yung driver mo naman hindi marunong mag-alaga, talagang masisira yan. Kahit napakaganda pa niyan, no? So, regarding lang dun sa Japan surplus guys, safe bumili ng Japan surplus. At okay mag-alala dahil si dealer mismo ang mag-aayos na mga dapat ipaayos sa mga truck na bibili nyo sa kanila. So, wag nyo lang din kakalimutan din guys, no? Syempre, dahil nga second hand yan, hindi naman din nakikita ng mga dealer yan kung ano yung mga dapat pa ipagawa. Basta ang gagawin nila, papaandarin nila na maayos, mga kinakailangan na dapat ikakabit nila. Especially sa mga brand new battery, change oil, yung mga tagas, tatanggalin yan nila, no? Saka yung iba pang mga issue, kaya nga guys, nagkakaroon ng estimation, no? Nag-estimate kayo ng presyo pag nagdi-deal kayo sa kanila. May mga pinapagawa ko, may mga inire-request kayo. Pero syempre guys, limited lang din mga request na nag-granted nila dahil nga syempre yung price kayong pag-uusapan sa kanila, syempre minimake sure din nila na hindi rin lalagpas dun sa presyong pinag-uusapan nyo. Kung yung pinapagawa nyo lagpas dun sa presyo, lugi din naman si dealer, no? Kumbaga give and take lang naman yan sa pagdidili. Syempre, dapat tiwala din kayo. So, hindi din naman kayo guys, kung ayaw nyo naman din mahirapan, pwede ko kayo i-assist, no? Bago kayo pumunta dito, hanapan ko muna kayo ng mga unit na kakailanganin nyo. Yun yung advantage natin guys, no? Para hindi na rin kayo mapagod, umikot-ikot dito sa Subic, no? Nalalaman nyo na kung meron pa talaga available. So, ayun guys, nakikita nyo sa screen nyo, nagaganda ng mga truck na available pa rin po yan, no? Pero guys, sa ngayong month, may mga dumadating pa pong mga truck. Kaya sa mga hindi pa po nakakabili dyan, kung bigo man kayo makabili, makahanap ng truck nyo, huwag kayo mag-alala guys, no? Baka nandito lang sa ating channel yung mga gusto hinahanap yung truck. So, yung mga presyo nga pala niyan guys, gaya ng binabanggit ko, no? Nasa 1.6 to 1.9 ng mga puso, all face or new face pa yan, no? Ganun din
Sa Isuzu naman 1.8, 1.9 to 2 million pataas na rin yan. Ganyan ang presyo naman yan ng mga Isuzu na New Pace or Giga na yan, no? So ayun guys, maraming salamat din sa panonood nyo sa ating channel. Huwag nyo kalimutan guys na mag-message sa atin na Facebook page dahil mas doon ko kayo na entertain. So maraming salamat. Happy Trucking Channel everyone. Thank you, bye bye, and God bless.